ng kaso ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police. Eto na naman si Tory. Tory, sugod ka ng sugod. Dami mong armas na makasamang pulis dyan sa KOJC. Tumai, umihi kayo sa damuhan, naghukay ka, ikaw pa may gan. Alam nyo bang binaboy nyo yung katedral ng KOJC? Huwag na tayo mag-anuhan. Baboy kayo eh. Binaboy nyo yung katedral. Sambahan ng mga taga-KOJC. Tapos sensitive ka. Balat sibuyas ka. Puro ka sampa. Sampa ka na. Ikaw pa may gana magsampa ng kaso ng kung ano-ano. Sige, ako kasuhan mo. Sige. Pambihira itong mama na to eh. Lintik, binaboy nyo. Bawal magsigarilyo doon. Nagsigarilyo yung mga tao mo. Kinastigo mo ba? Naghukay doon. Bawal maghukay doon. Nagpapasok kayo ng hindi pulis. Pina-uniform nyo ng pulis. Well documented yan. Hindi ka makakapagsinungaling sa amin. Tapos sensitive ka. Ikaw pa nagsasampa ng kaso. Ang dami mo nang sinampahan ng kaso eh. Ano, iisa-isahin mo kami? Hindi pa naman ako sinasampahan na. Pero may sinampahan na to eh. Brigadier General Nicolas Torre III ang dalawang vlogger dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Ito ay may kaugnayan sa mga ipinakakalat na larawan niya sa social media hinggil sa umunoy pagkakaratay niya sa ospital na anya'y nakakaapekto sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Brigadier General Torre, kabilang sa sasampahan niya ng kasong libel ay ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Bukod kay Sonza, may isa pang vlogger ang kakasuhan ni General Torre. Ito, Torre. Ito lang sa akin, ha? Ang dating kasi sa akin, ito, pamatay sunog ka eh. Pamatay ka ng iskandalo ng gobyerno. Yung pagsugod mo dun sa KOJC, ito yung mga issue ng bangag-bangag kay PRR, ay kay BBM eh. Ito yung may mga issue patungkol dito sa liquidation ng Kamara. Bago ka pumasok sa KOJC, naghukay ka ron, ikaw nga si Mr. Heartbeat, may naririnig kang heartbeat. Meron ba? Meron ka bang nakita na lagusan? Wala, di ba? Tapos ikaw pa magdidemanda. Anyway, ang sa akin, sana, same nung sinabi ko kay Marcos. Ako hindi ko sinakyan yung patungkol dito sa may sakit siya. Hindi ko sinakyan yun. Kasi maingat din ako sa balita eh. Tinitingnan ko kung kanino galing. Ang sa akin lang, sana sinagot mo, totoo bang nagkasakit ka? Yun po kasi, again, babalik ko kayo doon sa aking sinasabi kanina. Ang concern namin, yung ano ba epekto nito sa aming mga maliliit? Totoo bang may sakit ka na malala? Di man ako ano man sinasabi na kaya ka na ospital. Kasi kung may sakit ka, ibig sabihin, dapat tanggalin ka na. Dahil hindi ka na makakapag-perform, magpahinga ka na muna at hindi ka makakapag-perform ng maayos sa iyong trabaho. Yun lang naman. Kung hindi totoo, sabihin mo, hindi rin totoo. Eh hindi mo naman sinasagot eh. Ang gusto mo, demanda. Walang problema, karapatan mo magdemanda eh. Balat sibuyas ka eh. O di magdemanda ka. Kaya lang ang gusto namin, sagutin mo, nagkasakit ka ba o hindi? Wala ka namang sagot eh. Ewan ko ewan ko meron. Pero wala akong nababalita, ang sinagot niya yun eh. Yun ang gusto natin sa politician. Sagutin, may problema eh. Ang lagi niyong sagot, iba. Pahiwalay. Eh, diyan tayo nagkakaroon ng
problema sa mga ganyang klase mga politiko o sa mga katulad mong pulis. Tore. Tanong ulit. Ikaw ba designated pamatay iskandalo ng gobyerno? Kasi tuwing papasok ka may malaking bulilyaso gobyerno eto ngayon. No? Etong blanco dyan sa budgetan na yan. So I'm going to file cases against them. At saka yung mga kumakabatikos talagang akala mo silang nakakaalam ng lahat. So bawal batikusin. Gusto mo tumahimik kami tapos himurin namin ng puwet ni Tamba. Gusto mo himurin namin ng puwet ni Marcos. Hindi ganon. Ay dapat wala ka dyan sa posisyon na yan. Nagsekretary ka na lang sa isang opisina. Hindi, bawal bang bumatikos? Kung ang binabatikos namin ay iyong personal life, pwede mas mali yun. Yung naghukay ka dyan sa masama bang batiko? Pambihira ka, naghukay ka sa isang sambahan. Tama ba yun? Ayaw mo nababatikos. Di sana hindi ka naghukay. Ganun ba? Ito lang ang challenge kasi dyan. Kung talagang tama sila at matapang sila, isulat nila, pirmahan nila, at i-file nila sa korte. O yun. Para kinaumagahan, kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, hindi nila pwede sabihin na joke only. Kasi yun ang nangyayari. Joke only. Sino pinaparinggan mo dyan? Si BBM. Si PRRD. Joke only. Hindi kasi, di ba, yung sinasabi nila. Hindi, yung sinabi ni PRRD, tapos sasabihin daw, nagjo-joke lang dun sa mga pinatay na adik, ganun. Hindi pwedeng sabihin joke. Hindi. Baka hindi naman si PRRD pinaparinggan. No? Pero kung pinaparinggan mo si PRRD, good luck sa'yo. No? Yung sinasabi mong demanda, wait ka lang. Pag alis ng amo mo, saka mo sabihin yan. Kayo nakaupo Di ba? Maaalis din yung amo ninyo. Saka nyo sabihin, file nyo ng kaso. Wait ka lang. Kasi alam ko may mga parating sa'yo. Di ba? I don't think tamang timing ngayon. Kasi yung mga bossing mo no? Nakaupo. There is a time for everything. Tatandaan nyo. May katulad nun. Alam namin, mali yung paghuhukay mo dyan sa KOJC. Wala kaming magawa. Diba? Anong sinabi mo? Papasok kayo 5,000, 3,000 pulis, papasok kayo sa KOJC sa ayaw at sa gusto nyo. Ganyan lagi ang salita mo Kung meron kayong reklamo, mag-file na lang kayo ng kaso. Pero sa ayaw at sa gusto nyo, papasok kami. Ganyan ang style mo, pura ka kaso. Kaya sinasabi ko rin sa'yo, wait ka lang. Wala kaming magawa ngayon Wala. Pero panapanahon yan. Alangan namang hinuhukay mo yun. Awatin ko, pinagbabaril kami ron. Hindi nga kami makapasok Sasabihin nyo, magdemanda na lang kayo. Alangan namang ipilit namin, agawin namin yung baril at saka pala, huwag kayong maghukay dito. Di ba hindi pwede? Yan ang lagi mong sasabihin Kung may reklamo kayo kalma lang. Sir, kalma ka lang. Matatapos din yung mga amo mo. At yung hinihiling mo, darating. Hindi ako nananakot. Diba? Sinasabi ko lang, yung hiling mo, darating. Ikaw humiling yan Ang galing-galing magsalita, pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin,
joke only. Hindi, bakit sa kongreso mo? O di, demanda mo rin. Tama yung ginagawa mo, demanda mo rin. Bakit sa kongreso? Wala kaming magagawa sa kongreso eh. Gusto nila dun, yes or no lang. Pag pumalag ka kay Paduano, sisigawan ka, teritoryo nila yun eh. Pag pumalag ka kay Paduano, iko-contempt ka. Tama or tama? Bakit sa kongreso? Demanda mo. Okay yan, ginagawa mo. Sige, demanda mo. Pero sana sagutin mo, nagkasakit ka ba o hindi? Kung hindi. Kung oo, pahinga ka na muna. Ha? Kung totoo yung sinasabi nila. Ganun lang yun. Masama ba yung galing sa isang mamamayan? Di tanggalin na natin sa Bill of Rights yung dyan sa Constitution yung freedom of speech. Lagay nyo na lang dyan. Basta head ng pulis, basta general, wag nyong batikusin. Basta politiko, wag nyong batikusin. Ayaw nyo nang nababatikos eh, sensitive kayo eh. Palitan nyo na muna batas. Okay? Susunod naman kami sa batas eh. Kaya lang nakalagay sa batas, freedom of speech. Alam mo yun, sir? Puro kayo sa Congress eh. Ayan. At saka hindi ako naniniwala na number 1 most hated man to. Hindi naman. Sa tingin ko si Tamba ba? Ay, matanong ko kayo, sino ba most hated man in the Philippines now? Hindi naman si Torre. Siguro pakatlo si Torre. Hindi, sa akin lang naman ha. Siyempre, kung ikaw Ensimada o ikaw ay Timbangag, siyempre hindi. Diba? Sabihin mo, most hated man si PRRD. Kahit na siya ang pinakamamahal ng mga Pilipinong presidente. So, kanya-kanya yan. Pero hindi rin ako naniniwalang ito most hated man. Nasa top 10, definitely.